Kumusta mga brad? Kung titignan nga po natin sa kalsada, mas marami pa yung naka Euro Samurai 155 kaysa sa Honda Click 160 na which is siya nga po yung original. Well, base nga po sa mga tao, oo, gustong gusto naman talaga nila ng Honda Click 160. Kaso ang pinakamalaking balakid nga lang po doon, yung presyo niya. Oo, namamahalan sila sa presyo niya. Kaya ang ginawa ng iba, maghanap ng alternative choice. Kaya tuloy napilitan si Honda na magbaba ng presyo. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang mag-subscribe. So yun nga, kung mapapansin mo nga po, mas marami pa yung bilang ng copycat ng Honda Click 160 kaysa Click 160 mismo. Yung iba nga nagkasemplang-semplang na. Kaya nga po ang tanong ng mga tao ngayon na nagbabalak bumili ng Click 160, worth it pa ba bumili ng Click 160? Sa tingin ko naman oo, pero depende pa rin talaga sa'yo. Kasi nga sa ngayon, marami ka ng choices or alternative choices. Si Euro Motors may Click 160 lookalike, ganun din si Skygo may Click 160 lookalike. Pero kung allergic ka naman sa mga copycat na made in China, balik tayo dito mismo sa branded Kuno. Para nga po mas lalong maging affordable itong motor na ito, binabaan na po ni Honda yung presyo niya na nagkakahalaga na nga lang po ng 116,900 pesos. Yung dati nga po niyang presyo is 122,900 pesos. Yung iba naman umaabot ng 125. Syempre mga kamuting ahente na yun. Kaya nung naglabas nga po sila ng panibagong decals or updated model, naglabas din po sila ng panibagong presyo. At yun nga po yun, binabaan nila from 122 to 116 na medyo mataas pa nga din po kung ikukumpara natin doon sa Samurai na 88,900 pesos lang. Pero kasi Honda is Honda, sikat na brand po kasi sila or number 1 brand po kasi sila, kaya hindi na po nakapagtataka kahit nagbawas sila ng presyo, mataas pa rin kung ikukumpara doon sa katunggali nila. Kaya kung sa tingin mo hindi mo pa rin afford, tanong mo na lang sa mama mo, maano ulam? Baho, punong, duga! Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya gaganda. So ito nga po ang Honda Click 160 na mayroong 157 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, powered by ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus. Nang ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at the same time mas pinatipid sa gasolina. Naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 12.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 15.2 horsepower at 8,500 RPM, 13.8 Nm of torque at 7,000 RPM na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 127 kilometers per hour. Pero sa ibang bansa, 110 lang talaga yung top speed nila. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanya tangke ay kaya magkarga ng 5.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 46.7 kilometers per liter. So para nga po sa isang 160cc na scooter, matipid na po siya. Ang sukat ng kanyang gulong 100/80/14 sa harap at 170/70/40 naman sa likuran. Syempre paras na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang CBS or combi brake system. Yun nga din po yung isa sa mga nirereklamo ng iba. Bibili pa naman daw sana sila. Ang kanyang seat height ay mataas na 778mm at 138mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 116 kg. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po simula headlight, taillight, signal lights, LED na po lahat. At ang isa nga po sa mga nakakatawa kasi, karamihan nga po sa mga tao kapag nakakita ng ganitong itsura, Euro Samurai agad yung naiisip nila. Kumbaga parang inagaw na ni Samurai yung identity niya. Ang kanyang gauge panel, syempre ito nga po ay naka-digital. At dahil ito nga po ay isang bagong motor, syempre naka-keyless po ito. Kaya hindi ka na magsusi-susi pa. Papindot pihit ka na lang. At syempre pressing nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system, na kapag nakahinto ka nga po sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siyang aandar.
At syempre hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Kaso lang katulad nga din po sa mga bagong labas na mga scooter ngayon, wala na po siyang kickstart. Na siya nga pong palaging hinahanap ng mga taong walang pambili. Pero dito may pambili ka man o wala, alam kong hinahanap mo talaga to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Siyempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. Katulad nga po na sinabi ko kanina, ang presyo nito or panibagong presyo nito ay 116,900 pesos. So kung kayo naman ang tatanungin ko, base doon sa specs at mga features niya, sulit pa rin bang bumili or worth it pa bang bumili ng Honda Click 160? Kung ano man yung opinion mo, i-comment mo na lang. Or di naman kaya imbis na mag-Click 160, mag-Samurai 155 na lang. Pares lang ng itsura at mas mura. Ano sa tingin mo, Brad? Kasi sa ngayon nga po, in terms sa looks nilang dalawa or sa physical appearance nilang dalawa, marami nga po nagsasabing mas presentableng tignan itong Samurai 155. Kasi nga wala siyang decals, malinis daw tignan. Samantalang itong Click 160 daw, ang dami daw decals. Pangit daw tignan, pangit din daw yung color combination niya. Yun nga po yung sabi ng iba. Ikaw na lang bahala mo decide kung alin nga ba sa dalawa yung pipiliin mo. So hanggang ganito na lang muna mga Brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.